Nang makita ang Bone Prison at Skeleton Warrior ni Lin Muyo, labis na nagalit ang halimaw na nagngangalang Halay. Para makatakas sa Bone Prison ni Lin Muyo, agad siyang gumamit ng kasanayan na tinatawag na Body Protective Flame, na ginawang abo ang buong Bone Prison. Pagkatapos, nang hindi nag-aaksaya ng sandali, itinaas niya ang kanyang sandata at sumugod para atakihin si Lin Muyo. Siya ay umaatake patungo kay Lin Muyo ng buong bilis, ang kanyang katawan ay naglalabas ng kulay ube na enerhiya, na siyang protektibong apoy. Ang kulay ubing enerhiya na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang papalapit siya kay Lin Muyo, inatake niya gamit ang sandata sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang makita ni Lin Muyo ang kanyang atake, mabilis niya itong iniwagan. Tinitingnan ng sibat sa kamay ni Halay, seryosong napaisip si Lin Muyo. Muli, ganitong uri ng demonyo na humahawak ng mahabang sibat. May nakasalamuha akong ganito sa upper space. Ang lakas ng lahing ito ay talagang, patuloy siyang sumusulyap sa paligid habang nagpapatuloy ang kanyang mga iniisip. Sa unahan naroon ang Thunder Gorge. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa loob. Mas mabuting itabi ko muna ang kasanayan na strong soldier para sa mga emergency. Kung hindi ako gagamit ng malalakas na sundalo, hindi ko siya mapapatay agad. Pagkatapos ay nagpasya siya, sige, kung gayon, dahan-dahanin na lang natin ang pagpatay sa kanila. Pagkatapos noon, agad niyang inaktibo ang Toxic Starburst, na nagdulot ng isang pagsabog ng lason, at ang buong rehiyon ay nagsimulang lumiwanag sa nakalalasong gas, at dahan-daang kumalat ang gas na iyon sa lahat ng dako. Tiningnan ni Halay ang atake ng lason ni Lin Muyo, sinusubukan itong iwasan, ngunit kasabay nito ay nagalit at medyo kinabahan. Sinabi niya, ito ay lason, at ang dami ng lason ay labis na mataas, sapat para tunawin at patayin ng tuluyan ang mas maliliit na halimaw. Sa sandaling iyon, nakita natin ang Lick General, na, sumusunod sa kanyang papel, itinaas ang kanyang sandata. Pagkatapos matanggap ang utos ni Lin Muyo, agad na ginamit ng Lick General ang kasanayan na tinatawag na Poisonous Halo, na lalo pang nagpataas sa konsentrasyon ng mga lason sa hangin. Pagkaaktibo ng kasanayang iyon, ang mga Skeleton Warrior ay naging 2 beses na mas malakas. Nagsimula ring bumukal ang nakalalasong gas mula sa kanilang mga katawan, at silang lahat ay handa ng sumalakay gamit ang nakalalasong buffs at nakalalasong atake. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga skeleton ay lumipad patungo sa mga halimaw na naruroon. Nang makalapit, sinimulan nilang patayin ang mga ito isa-isa. Ang mga halimaw na kanina ay namamayani ay naging mabagal at mahina dahil sa nakalalasong gas. Dahil dito, sinimulan silang hampasin ng mga skeleton gamit ang kanilang malalaking espada, at tuluyan silang pinatay. Ang mga halimaw ay hinihiwa-hiwan ng mga atake ng Skeleton Warrior tulad ng mga carrot at labanos, sumisigaw sa sakit habang namamatay sila ng sunod-sunod. Samantala, mula sa malayo, pinanood ni Mina ang nakakatakot na tagpong ito. Siya ay lubos na natakot at nalito. Nanginginig, seryoso siyang bamulong, paano ito nangyari? Ang elite squad ng Black Sky Demon King, ganap na walang kapangyarihan sa harap ni Lin Muyo. Si Lin Muyo ay tuluyan ng nakontrol ang labanan. Ang kanyang nakalalasong gas ay nagsimula ng magpahina sa lahat ng mga halimaw na naruroon sa lugar, at kasama sa kanila si Halay. Ang kanyang kapangyarihan ay dahan-dahan ding naglalaho. Mula sa kanyang mga mata at ilong, nagsimulang umagos ang berdeng likido. Isang malinaw na palatandaan na unti-unting humihina ang kanyang katawan. Pinapanood ang epektong ito na kumakalat sa loob ng kanyang sariling katawan, galit na umungulsi. Halay, ang lasong ito, patuloy na nauubos ang aking kapangyarihan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi napawi ni Halay ang lason na pinakawalan ni Lin Muyo. Kinain siya ng galit ng tuluyan. Napagtanto niya na kung magtatagal pa ito, tiyak na mamamatay siya. Wala nang natitirang pagpipilian, galit siyang sumigaw, nanawagan, ipatawag ang ninuno ng demonyo. Nang sabihin ni Halay ang mga salitang iyon, sumambulat mula sa kanyang katawan ang itim na ube na enerhiya na parang kidlat. Nang makita ito, ang iba pang mga halimaw na nakulong sa nakalalasong gas ay mabilis na nagpumilit na makalabas sa nakalalasong sona at umatras sa malayo. Pagkatapos ay nagsimula silang maghanda para sa ritual ng pagtawag ng demonyo.
Mula sa kanilang mga katawan, nagsimula ring kumalat ang kaparehong itim na ube na enerhiya, katulad ng umaagos mula kay Halay. Ang itim na ube na enerhiya ay umakyat patungo sa langit, nagtipon-tipon at bumuo ng isang napakalaking portal. Binuhos din ni Halay ang kanyang buong enerhiya dito, at ang lahat ng mga halimaw ay tumigil sa paggalaw, nakatuon lamang sa pagtawag. Mula sa malayo, pinanood ni Mina ang tagpo ng hindi makapaniwala at bamulong. Hindi ko inakala na kayang ipatawag ni Halay ang isang demonyong ninuno na Lord level. Hindi nakapagtataka na ipinadala ng Black Sky Demon King ang elite squad na ito para patayin si Lin Muyo. Habang nagpapatuloy ang ritual ng demonyo, naging abo ang balat ni Halay. Sa likod niya, isang higanteng demonic projection, isang halimaw na kapareho niya sa anyo, ay dahan-daang lumitaw. Mukha itong isang makapangyarihang protective guardian. Sa bawat paggalaw ni Halay, ginagaya ng proyekto ang kanyang mga aksyon ng eksakto. Itinutok ang kanyang sandata kay Lin Muyo, galit na sumigaw si Halay, "Bata, sa pagkakataong ito, mamamatay ka." Sa sandaling iyon, ang sandata sa kamay ng Demon Projection ay itinutok din ng direkta patungo kay Lin Muyo. Nang makita ang isa pang tinawag na entidad na lumitaw sa harap niya, muling sumimangot si Lin Muyo at seryosong sinabi, "Muli." Gayunpaman, sa paghusga sa aura nito, ang projection ng demonyong ito ay marahil kasing lakas lamang ng Angel Saint noong una. Kung ganoon, oras na para gamitin ko ang aking trump card. Sa pagsasabing iyon, inaktibo ni Lin Muyo ang kanyang kakayahan na Strong Soldier. Nakita ito ni Halay at humalaklak ng malakas, mayabang na sinasabi, "Walang silbi." Ang projection ng ninuno ay nagtipon ng lahat ng aming mga kagustuhan. Sa ilalim ng proteksyon ng ninuno, hindi mo man lang ako magagawang magasgasan. Ngunit sa kabilang panig, si Lin Muyo, pagkatapos iaktibo ang kakayahan na Strong Soldier, itinaas ang kanyang kamay patungo sa Demon Projection, ngumiti ng bahagya. Kalmado niyang sinabi, "Ganoon ba?" Sa susunod na sandali, inaktibo niya ang Soul Flame. Sa sandaling nag-apoy ang Soul Flame, dumiretso ito patungo kay Halay at sa isang kisap mata, tinamaan nito ang Demon Projection ng harapan. Ang projection ay agad na nagsimulang manginig ng husto, naglalabas ng isang nakakatakot na sigaw. Dahil ang lahat ng mga halimaw sa paligid ay nag-ambag ng kanilang enerhiya upang mabuo ang projection, nakakonekta pa rin sila dito. Nangangahulugan iyon na nang tumama ang Soul Flame, naapektuhan nito ang bawat isa sa kanila ng sabay-sabay. Kinubkob ng atake si Halay, ngunit hindi ito tumigil doon. Inaktibo ni Lin Muyo ang Soul Flame sa bawat halimaw na naruroon sa lugar. Sa isang iglap, ang bawat halimaw ay kinain ng nagniningas na galit ng Soul Flame. Napuno ang hangin ng mga sigaw ng paghihirap. Umiyak sila sa labis na sakit, sumisigaw, "Masakit, sobrang sakit. May magligtas sa amin, pakiusap, itigil ninyo." Lahat ng mga halimaw na naruroon sa lugar ay kinubkob na ngayon ng Soul Flame ni Lin Muyo, na nagdulot sa kanila na sumigaw sa paghihirap. Ang kanilang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa larangan ng digmaan, at dahil sa matinding sakit na iyon, ang Demon Ancestor Projection na ipinatawag ay nagsimulang hamina. Pinapanood ang tagpong ito, malamig na tumawa si Lin Muyo at sinabi, "Mukhang ang projection ito ay konektado sa inyong mga kaluluwa. Wala akong nakita na nakakatipid sa akin ng ganito karaming problema." Pagkatapos, nang hindi nag-aaksaya ng isang segundo, inutusan niya ang kanyang mga undead, "Mga sundalo ko, sirain ang bawat isang halimaw sa lugar na ito." Nang marinig ng mga skeleton warrior ang utos ng kanilang Panginoon, nagliyab ang kanilang mga mata sa nagniningas na Soul Flame. Ang kanilang mga katawan, na pinatatag ng kakayahan ng Strong Soldier, ay naglabas ng napakalaking kapangyarihan. Puno ng galit ang kanilang mga butas na mukha habang humaharap sila sa mga halimaw, handang magpakawala ng atake. Sa mismong harapan ng ating bida nakatayo si Halay, pinagmamasdan ang kanyang mga kasamahan na naghihimagsik sa ilalim ng apoy ng paghihirap. Desperado siyang sumigaw, "Dali, bawiin ninyo ang inyong mga espiritu mula sa ninuno." Gumamit ng protective flame. Ngunit bago pa niya matapos, isang malakas na atake na inilunsad ng isa sa mga mandirigmang kalansay ang tumama sa kanya ng direkta. Ang lakas ng atake ay nagpadala ng shockwave sa buong larangan ng digmaan. Sa pakiramdam ng lubos na kapangyarihan ng atake na iyon,
nanlaki ang mga mata ni Halay sa di makapaniwalang pagtataka habang sumisigaw siya. Imposible, bakit biglang lumakas ng husto ang mga skeleton warrior? Samantala, sa di kalayuan, si Mina, na nagmamasid sa lahat, ay umurong sa takot. Namutla ang kanyang mukha habang nag-aalalang bamulong. Mukhang tiyak na ang pagkatalo ni Halay dapat ay. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla habang nakaramdam siya ng isang bagay na kakilakilabot. Ang aurang ito ay masyadong mapanganib. Talaga bang gagawin niya iyon? Sa parehong sandali, si Halay, na ang mukha ay baluktot sa kabaliwan. Tumingin sa ating bida nang may nakamamatay na kaseryosohan at sinabi, "Wala nang pagpipilian, kailangan kong gamitin ang huling galaw. Maaaring magdulot ito ng malaking pinsala, ngunit mas mabuti ito kaysa mamatay." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo patungo sa langit at sumigaw. "Handa akong ailay ang aking buhay sa Demon King." Nang walang pag-aatubili, idiniin niya ang kanyang sandata ng diretso sa kanyang sariling tiyan. Tumalsik ang dugo sa lupa habang nagsimula siyang umawit ng malakas, at baliw na boses, "Sa pangalan ng aking Panginoong Demonyo. Isinasakripisyo ko ang aking dugo at essence. Ipatawag ang aking hari, ang Black Sky Demon King, upang bumaba." Sumunod sa pamumuno ni Halay, ang lahat ng iba pang halimaw na naruroon ay nagsimulang gawin ang pareho. Isa-isa, isinaksak nila ang kanilang mga sandata sa kanilang sariling mga katawan at inulit ang kanyang mga salita ng sabay-sabay. Mula sa mga sugat kung saan tumusok ang kanilang mga sandata, ang madilim na pulang likido ay nagsimulang umakyat pataas sa langit. Sa loob ng ilang sandali, ang mga ulap na dating madilim na ay lalong umalon ng marahas, at ang hangin ay naging mabangis na may umaalulong na hangin. Ang madilim na enerhiya na nagtitipon doon ay naging mas masama, na bumubuo ng isang malaki at nakakatakot na portal. Mula sa malayo, si Mina ay humingal sa takot at sumigaw. Talagang ipinapatawag nila ang fragment ng Black Sky Demon King. Tiyak na mamamatay si Lin Muyo sa pagkakataong ito. Tumigas ang ekspresyon ni Lin Muyo. Sa pakiramdam ng aura ng Demon King na kumakalat sa larangan ng digmaan, nang inag ang kanyang puso. Ang aura ng isang Demon King. Hindi ko ito dapat hayaang bumaba. Kung mangyayari iyon, tiyak na patay ako. Nang hindi nag-aaksaya ng isa pang sandali, mabilis niyang hinugot ang blood essence ng Poison God mula sa kanyang inventaryo at tinitigan ang lumalaking portal. Iniisip niya, kung hindi gagana ang pagsabog ng blood essence, kailangan kong gamitin ang bangkay ng Poison God at ang Corp Explosion. Samantala, si Halay, na ngayon ay lubos na sinapian ng kabaliwan mula sa ritual, ay tumawa ng nakakabaliw at sumigaw. "Patay ka na, wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon." Sa sandaling iyon, mula sa loob ng umiikot na portal, dalawang malalaking kamay ang nagsimulang lumabas. Ang kanilang presensya ay naglabas ng napakalaking banta ng presyon na napakadilim at mabigat kaya't ang nakapaligid na hangin ay umikot. Habang dahan-dahan nilang pinupunit ang kanilang daan palabas mula sa kawalan, ang buong lugar ay nilamon ng ganap na dilim. At sa gitna ng kadilimang iyon, sa kamay ng bayani, ang berdeng kislap ng dugo at asensya ng Poison God ay kumikislap ng bahagya na parang huling liwanag na nakatayo laban sa kailaliman. Dito nagtatapos ang chapter na ito. Siguraduhin na i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli, mag-ingat at paalam.